A dream with no limits. Hello universe, sabi ni Roxy Bayens. Hello Cruellas, mabuhay. This is Gaisal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Oh, di ba? So ito na nga, ang vlogger na nagsasabi ng pawang katotohanan lamang at hindi kayo ine-etchos lang. Mabuhay kayo, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa inyo kung ano mang yung oras na nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. So eto na nga, naglabas na nga ang Miss Universe Philippines Baguio City ng kanilang pambato. At alam naman ninyo sa siguro ang pambato nila ay si Miss Roxanne Bayens or Roxy Bayens. Grabe. Nakakaloka, 'di ba? Nakakaloka talaga na Miss Philippines Earth 2020, Miss Earth Water 2020 Virtual Edition itong si Roxy Wins. At nakita naman natin kung gaano mag-perform, kung gaano katalino, kung gaano kaganda, at kung gaano kumakabog sa competition. Siyempre, nandyan kayo, ay, virtually lang naman yung pageant niya, chuchu, ganyan-ganyan, virtually, hindi mo alam masyadong competition kasi nga pandemic. Masasabi lang yun kasi hindi naman na kumukuha yung Miss Earth Philippines winner ng ganun-ganun lang. Alalahanin mo, nagpadala sila ng Celeste Cortez sa Miss Universe Philippines ang galing Miss Earth, nag-title. Naligwak nga lang sa Miss Universe. Sus lang. Alalahanin mo, Chelsea Fernandez galing Miss Earth. At saka maraming mga queens na galing Miss Earth na kumabog talaga ng bonggang-bongga sa Miss Universe Philippines. Dahil may angkin silang mga brain. Oh, brain. Ano? Plants versus Zombie lang ito. Brain. Charot lang. Tatak Miss Earth yan ang bonggang-bongga. So, congratulations, Miss Universe Philippines Baguio City at si Miss Roxy Bayens nga ang inyong candidate. Nung mag-meet kami ni Miss Roxy Bayens sa Miss Earth Philippines last year, ng bonggang-bongga, tinanong ko siya neto, Be, ano na? Hindi ako kontento sa virtual pageant mo, be. Kailangan mo talagang lumaban pa. Abangan mo, miss. Magyuyu ba ako or magbibi? Nakakaloka. Eh, yun mo na, isagad mo na. Yung brain mo is pang you, hindi pang B. Ha? Charot lang. Yan yung pinag-usapan namin ni Roxy Bass doon sa stage ng Miss Philippines Earth na bonggang-bongga kasi nga nag-meet kami doon ng bonggang-bongga. First time ko siyang na-meet doon at talagang syempre siguro na silay-silayan din naman niya ako sa mga vlog ng mga sa vlogger at saka sa mga nasilayan din siguro niya yung vlog ko. At nakita naman niya naka-medyaan, kinemerot ako. Sabi niya, support mo ako ah. Yes, support kita ng bonggang-bongga pero sabi ko, isusupport kita ng bonggang-bongga pero wag kang umasa na ikaw ang manoko. Charot lang. Charot na. Pero hindi. Love ko yan si Roxy Bias. Kasi nung una ko palang ma-meet, nandun na yung, alam mo yun, yung ano yung loob mo sa kanya. Yung, malapit yung loob mo, wala kang masyadong, wala kang masyadong, alam mo yun, pag makikita kasi ng beauty queen, parang ang dilim ng aura niya. Siya, ang liwanag-liwanag, kaya kabog ang Baguio ngayon, oh, di ba? Alam mo, yung Baguio City ay parang ditong Taguig City, hindi nagpapadala ng putyo-putyo. Yung Cebu kasi, kumbaga, probinsya ito ng mga magaganda talagang. Super powerhouse talaga. As Cebu province or Cebu City man or ipapadala nila ay talagang hindi talaga huyo. O, di ba? Ganun din ang Baguio. Siguro nung inaugural nila, hindi sila nagpadala ng pangmalakasan. Pero nung 2022, Genesis Latugat. 2023, Krish Nagravides. 2024, itong si Tara Valencia. 2025, ito ng si Gwendolyn Soriano. Tapos 2026, Roxy Bayens. My gosh, the quality na pinapadala ng Baguio City
ay Puriagaba sa sa local director ng Baguio. Isa ka sa mga magaganda ang mata, magagaling tumingin ng beauty queen, at possible na, "Ang galing, sino ka man, magpakilala ka sa akin, ha?" Ang galing-galing mo pumili ng contestant na alam mong top 5 worthy. 'Di ba, nakakaloka. Although si Genesis Natugat hindi umabot ng top 5 pero nakita naman natin yung sobrang potensyal. Although hindi umabot ng top 5 ito si Gwendolyn Soriano, pero nakita naman natin kung gaano kaganda at kung paano kumabog at yung potensyal. Kumbaga puwede silang ilaban sa Binibini, puwede silang ilaban sa Miss Earth, sa Miss World Philippines at talagang, beautiful talaga, ang nakakaloka talaga yung Baguio. Saan kayo nakakakuha ng napakagagandang mga babae? Kung Cebu, ito nagiging honest ako. Kung Cebu, nagpapadala sila ng mga quality talaga. Same as Taguig, quality. Pero 'pag sinabing beautiful, Baguio tayo. Talaga lang naman be, walang budol ang mga beautiful talaga ang mga pagmumukha ng pinapadala ng Baguio City. Kumbaga, nandun sila sa top 3 front runner o tsaka yung sauce factor dito sa Pilipinas. Yung aabangan mo, ay sino kaya ipapadala ng Baguio? Sino kaya ipapadala ng Taguig? Sino kaya ipapadala ng Cebu? Yun talaga, contention talaga yun sila. Talagang malalakas at sabi ko sa inyo, walang, inutusan, "Ineng, bumili ka nga dun ng mantika sa tindahan ni aling Miss Universe Philippines. Mag-compete ka dun, malay mo masilat mong corona." Walang ganun be sa kanila, kailangan powerful talaga yung pinapadala nila. Ay nakakaloka. So, congratulations talaga Miss Universe Baguio. Kung sino man ang local director niya, ay ang bongga mo be! Charot. Sikuraan ko 'to, galing. Charot lang. Charot lang. Ako, sinasamid. Charot lang. Sinasamid ako sa kagalingan ng Miss Universe Philippines Baguio, local director na magaling humanap at kumilatis ng mga babaeng ipadala sa Miss Universe Philippines. Congratulations sa iyo ha. O, nasa contention na naman kayo, top 5 naman yung kandidata nyo. O, paano ba to? Nakakaloka. Alam nyo naman na brainy itong si Roxy Vegas at talagang yung ganda. Syempre siguro hahanapan natin ng butas, yung height niya medyo ano ba tawag doon, medyo wala doon sa leveling ng katangkaran, medyo sa shorter side siya. Pero nakita naman natin yung quality, nakita naman natin na kahit na wala siyang towering height, meron naman siyang towering brains at towering beauty. Di ba? Hindi ka gaya ng iba, puro towering, wala naman lahat. Charot. Matangkad ka nga. Charot lang. Wala ka namang quality. Charot. Maganda ka nga, wala ring quality, charot lang. Pero siyempre, alam niyo naman yung kagustuhan ko sa isang beauty pageant. Ang sarap talagang, makikita na nagbabardagulan yung lahat ng mga girls at alam mong bawat labas, oh my gosh, mapapagano'n ka na lang at alam naman natin na, oh my God, Baguio City at hindi nila pinapabayaan ang kanilang mga kandidata, nakakaloka. Nakita naman natin Krishna Gravides, Tara Valencia, Genesis Latugat, Gwendolyn Soriano. Hindi lumalabas yung kandidata nilang mukhang ano lang, second rate copycat, gano'n. 'Pag lumabas yung kandidata nila na talagang wow, wow, wow. Kaya love it, Roxy Villens, iba, iba. Conquer the universe na ayaw niya na ng Earth. Pero congratulations talaga, ang dami-dami na ng Miss Earth 'no, Imelda Swihart, ay hindi pala puwedeng banggitin yung isa, hindi pa Claire. Baka magkamali na naman ako, baka masampal ako ng team, charot lang. Nakakaloka, but by the way, congratulations Roxy Biz, ilaban na ng Baguio at mukhang nasiselyuhan na naman ba ang top 5. Alam mo sa mga roster ngayon, mukhang nasiselyuhan na agad ni Roxy Baines ang top 5 'no, or isa sa mga corona dito sa Miss Universe Philippines kung hindi niya masungkit ang Miss Universe Philippines. Ang saya-saya nito 'no, bardagulan sa Q&A. Laban! Mukhang exciting ngayon yung mga sasagot sa Q&A.
Promise. Matutuwaan kayo. Matutuwa kayo sa mga Q&A ngayon siguro sa last Q&A sa Miss Universe Philippines kung papasukin nila yung mga kudaera lahat. Eh, paano kung hindi? Ayan 'no, 'di ba? So, maraming maraming salamat guys sa lagi ninyong pagsubaybay sa akin at siyempre, welcome natin sa universe si Roxy Vince ng Miss Universe Philippines Baguio City. Ay, another diyosa na naman, nakakaloka. Another happy pa. Charot lang. Hap, 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 hap. Paalam guys, support Miss Baguio City. Mwah, mwah, mwah.